Okay, ano ba talaga yung rason na bakit hindi ka nagsasucess sa NoFap journey mo kahit 1 week lang? Kahit 1 week na streak lang o 7 days. Yo, what's up? Nagbabalik about panibagong video na naman tungkol sa NoFap o Red Pill o self-improvement. Juha nga pala at ngayon sa video na to, pag-uusapan natin kung ano talaga yung rason na bakit hindi ka nagsasucess kahit in 1 week lang sa NoFap journey mo. Okay, pero bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa inyo ulit na nagsusubscribe kayo sa channel na to at nagbi-view at nakaka-appreciate kayo sa mga videos ko dito about sa channel na to. Okay, simulan na tayo. Okay, karamihan dito sa mga nagno-nofap o kakasimula pa lang sa nofap journey nila, hindi nila maiwasan na mag-relapse sila. Hindi nila maabot yung 7 days streak nila o yung 1 week streak man lang sa nofap journey nila. So maraming rason yan, maraming kamalian yan. Pero para sa akin okay lang. Okay lang yung mga kamalian na yan. Dahil ako, dyan ako nagsisimula. Yung mga 3 taon na nakalipas na nagno-nofap ako, dyan ako nagsimula mga bros. Okay lang yan. Okay, actually na-experience ko yan mga bro. Yung na-experience nyo ngayon na hindi kayo nakakaabot o mahirap kayong makakaabot sa 1 week streak man lang o sa 7 days. Alam ko na-experience ko na yan noon. Okay. At yung experience na yun mga bro, nakaka-disappoint talaga dahil hindi ko maabot yung 1 week streak ko noon sa nofap journey ko. At marami akong kamalian doon na nangyari sa akin at marami akong experience sa mga ganyan mga streak na yon sa kahit 7 days man lang. Dahil sa 7 days, kadalasan dito ng mga taong nagdo-nofap, nagsishare sa kanilang journey is yung 7 days nila is unti-unti tumataas yung urge nila at kadalasan sa 7 days nila is tatamaan sila ng mga malalakas na urge. Yan yung mga kadalasan sa mga taong nagdo-nofap. Kahit 7 days man lang, tinatamaan na sila ng malakas na urge. Tinatamaan sila ng mga malalakas na temptation. So ganyan din ako dati. Speaking of dati, ngayon sa video na to, magbibigay lang ako ng 2 kamalian na bakit hindi ka nagsasucess sa nofap journey mo kahit 1 week na streak man lang. Okay. Unang dahilan dito na bakit di ka nagkakasucess sa nofap journey mo kahit 1 week man lang is masyado kang stricto sa sarili mo. Okay, ano ba yung ibig kong sabihin dito na masyado kang stricto sa sarili mo? Okay, ganito kasi yan. Okay, ang ibig kong sabihin dito mga bros is nagsiset ka ng strict na standards. Nagsiset ka ng mga strict na rules after mo mag-relapse sa nofap. Okay, limbawa, after mo mag-relapse sa nofap journey mo, ang ginagawa mo dito kahit 1 day ka pa lang sa streak mo is nag-i-intense workout ka. Nag-i-intense workout like 50 push-up, 50 pull-ups, tapos nagbubuhat ka ng mga mabibigat sa gym. Okay, pero para sa akin mga bro, walang masama dyan. Walang masama sa ginagawa mo. Pero ang masama dito is it can causes backfire. Lalo-lalo na sa urge. Bumabalik ito sa'yo. Bakit? Kapag hindi mo ihinay-hinay yung mga ginagawa mo kahit after mong mag-relapse sa nofap journey mo, kusa-kusa itong bumabalik sa'yo. At it can be a tendency na tatamaan ka ng urge kahit wala ka pa sa 7 days. Kahit wala ka pa sa 1 week streak. Siguro tatamaan ka ng urge, siguro man lang mga 3 days o 5 days man lang. And that's the reason why yan yung unang kamalian mo. Okay, ang masasuggest ko dito bros, kapag after mo mag-relapse or wala ka pa sa 7 days o 1 week, ang dapat mong gawin dito is in moderation lang yung mga ginagawa mo. Dapat in moderation lang. Dapat hinay-hinay lang. Okay, pwede kang maging busy pero hinay-hinay lang. In moderation lang. Dapat maglaan ka ng oras sa iba. Maglaan ka ng oras sa friends mo. Pwede kang makipag-spend time sa friends mo like sa mga pamilya mo, or pwede kang makipag-spend time gaya sa akin like nature. Nature lover kasi ako. Sa workout dapat in moderation lang din. Dapat hinay-hinay ka lang sa pag-exercise bro. I know, masasabi ko sa sarili ko na itong pagkakamali na to, since na nag-relapse ko tapos nakita ko yung pagkakamali na to is 2 times a week lang ako nag-workout. Since nakita ko yung pagkakamali na to. Dahil kung kapag grabe tayong nag-workout, grabe tayong exercise, ang nangyayari dito kasi mga bros is tataas yung testosterone natin. Yung testosterone natin, dito natin nababase. Urge natin yan. Kapag tataas yung testosterone natin, it can be a tendency na tatamaan tayo ng malalakas na urge, malalakas na temptation. And that's why na hinay-hinay na lang ako sa workout kapag ako ay hindi pa ako nakaabot sa 1 week streak man lang sa nofap journey ko. Okay, pangalawa na tayo. Okay, ang pangalawang kamalian dito is
wala kang barrier. Hindi ka gumagawa ng barriers kapag meron kang triggers. Okay. NoFap barrier. Alam ko na hindi mo pa alam to. Sa karamihan dito, hindi nyo pa alam to. Okay, ang barrier na sinasabi ko dito ay yung mga gawain na paano maiiwasan yung mga triggers. Paano maiiwasan yung mga dahilan o yung mga causes na tatamaan ka ng urge o it can leads to a relapse, mga bros. Okay, ang mga limbawa na gawain kapag nasa barrier mode ka ay ito. Okay, ang una dito is ino-off yung internet 3 hours bago matulog. Pangalawa, kapag naggagamit ka ng laptop sa kwarto mo, dapat sa sala ka na lang para makita ka ng pamilya mo kung ano talaga yung ginagawa mo. Okay, ang pangatlo dito is nag-i-install ng app blocker and website para matigilan yung panonood ng porn at pagmamasturbate. Okay, yan yung mga halimbawa na triggers na sinasabi ko ngayon. Malamang sa malamang naintindihan mo na. Ito yung best way para matigil mo o maiwasan yung mga triggers o yung mga urge o yung mga causes na bakit ka nag-relapse o bakit ka nag-fail sa NoFap journey mo. Pero I just want to say, itong barriers na sinasabi ko, para sa akin hindi ito madali, mga bros. Hindi ito madali. Nagpapakatotoo ako sa inyo. Bakit? Dahil once na nagiging addict ka o galing ka sa pagiging addict sa porn at masturbation, PMO, is hindi mo makikita yung sarili mo na aware ka palagi. Hindi mo makikita na aware ka palagi kapag meron kang urge, kapag meron kang temptation na nasa katawan mo. Kapag tatamaan ka ng urge o kapag tatamaan ka ng temptation. Kasi itong barrier na matatawag para sa akin is awareness lang na kailangan. Awareness lang ang kailangan dito para epektibo tong barrier na to, mga bros. Kung wala kang awareness kasi, dito ay epekto sa'yo. Dito gagana tong barrier na to na sinasabi ko. Pero bago tayo magtapos, ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag ikaw ay palagi kang nagre-relapse sa NoFap journey mo at hindi ka gaanong nakaka-strict, ang mapapayo ko lang dito sa iyo is kailangan mo ng consistency. Dapat maging consistent ka. Dapat habaan ng yung pasensya mo dahil tayong lahat tayo is kapag ikaw ay nagiging addict, kapag galing ka sa pagiging addict sa panonood ng porn at masturbation, PMO, is hindi yan dederetso, hindi yan automatic na magka-freedom ka sa dalawang habit na binanggit ko. Dahil hindi naman talaga madali natigilan yung panonood ng porn at pagmamasturbate kapag galing ka sa pagiging addict o na-addict ka na. I know malamang sa malamang ako, hindi ko masasabi na considered na meron na akong freedom sa porn at pagmamasturbate. Aminin ko to sa inyo na merong mga times na nagre-relapse pa din ako, bumabalik pa din ako sa mga dating gawi sa buhay ko. Okay, doon nagtatapos yung video natin, mga bro. Kung meron kayo natutunan, paki-like tong video na to. Kung na-appreciate mo tong video na to, paki-comment na lang at paki-subscribe na lang dito tong channel na ito at i-hit na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko dito. I hope na makaka-upload pa tayo ng panibagong video, panibagong topic siguro sa mga susunod na linggo. So bye-bye lang dito sa channel ito. Salamat sa panonood nyo at salamat sa pakikinig about sa video na to at sa topic na to. So yan na muna sa ngayon. Salamat. Stay safe sa inyo. Bye.